IFM. Hello sa inyo mga idol. Pakitago na lang sana ako sa pangalang Lenny. Napasulat ako sa Dear IFM dahil gusto ko sanang humingi ng payo sa inyong lahat. Pero syempre bago yun, ikukwento ko muna ang buong pangyayari. Ilang taon pa lang kaming mag-asawa ni Danny at wala kaming anak. Nagtatrabaho siya bilang electrician habang ako ay sales lady sa isang sikat na department store. Maswerte ako sa asawa ko dahil hindi lang masipag sa trabaho, malambing at mapagmahal pang asawa. Tintin, ano sa tingin mo tong isang to? Bagay ba sa akin? Magiging sexy ba akong tingnan pag sinuot ko to? Parang mas bagay sa'yo tong isa. Mas angat yung boobs mo dito, tsaka yung kurba ng katawan mo kitang-kita. Talaga? Hindi kaya magmukha naman akong ewan dito? Hindi mas bagay nga sa'yo to eh. Sige na nga, sige. Kukunin ko na to. Ate, kunin ko na to. Ito yung bayad Salamat! Punta naman tayo dun sa bilihan ng mga panty. Gusto kong bumili ng bago kahit 3 peraso lang. Anong meron at panay ang bili mo ng mga ganyan ngayon? Anniversary kasi namin sa Sabado. Naisip ko na okay lang naman siguro na kahit paminsan-minsan makapagbakasyon kaming dalawa. Kahit dyan lang sa mumurahing resort. Ay oo naman dapat lang. Nakita ko naman kung gaano kayo magtrabahong dalawa eh. Siya sa pagiging electrician niya, tapos ikaw sa pagiging sales lady. Tsaka para naman magka-baby na kayong dalawa. Naku, mukhang malabo pa yan. Wala pa sa isip namin ni Danny magkaanak. Wala pa rin ba? 32 ka na. Si Danny 35 na. Pwede na yan. Saka na, kapag parehas na kaming handa sa ganyan. Sa ngayon kasi, masyado pa kaming abala sa trabaho at sa pag-iipon. Alam mo naman na pangarap namin mag-asawa na magkaroon ng sariling bahay. Ay, salamat. Nakatikim din ng aircon. Ang sarap matulog ngayong gabi. Han, buti nahanap mo tong resort na to. Mahal, kahit mura, maganda naman. Nirecommend kasi ito nung kasamahan ko sa trabaho. Maganda nga daw, tsaka mura. Kaya ito na lang ang kinuha ko. Buti na lang. Sulit na sulit ang weekend natin ngayon. Ayan, tapos na ako mag-lotion. Aba, mahal. Parang ang sexy mo ata ngayong gabi Ito ba? Wala lang to. Binili ko lang to sa Divisoria para alam mo na. Gumandang-ganda naman ako sa view mo sa gabi. Parati namang maganda ang view ko sa gabi Mas lalo nga lang gumanda ngayon. Bagay sa'yo yan. Lumitaw ang pagiging makinis ng balat mo. Dahil yan sa sabon kong White Rose Papaya with vitamin B3. Kaya papaya puti, papaya fast. Kaya naman pala mas lalong gumanda ang asawa ko. Ang bango mo pa. Nakakagigil ka naman. Alam ko, sinadya ko talaga to para manggigil ka sa akin. Sabi pa nga ni Tenten, baka ngayong weekend tayo makabuo ng baby. Gusto mo na ba? Ang tanong, kaya na ba natin? Di kakayanin. Sapat na siguro yung 3 taon ng pag-iipon para sa kinabukasan ng pamilya natin. Ikaw ba? Kaya mo na ba? Kasi syempre, ikaw ang magbubuntis at manganganak. Kung kaya mo na, di kakayanin ko na rin. Oo naman. Para sa magiging baby natin, kakayanin ko. Iniisip ko lang kung kaya ba natin yung mga gastusin. Huwag mong isipin yon. Akong bahala doon. Basta ang gusto ko, maging masaya ka. Kasi kapag masaya ka, masaya ang lahat. Gagawa na ba tayo? Sige, tara. Ilang beses pa naming sinubukan ni Danny na makabuo pero wala talaga. Kaya sabi namin, sige na nga, bahala na lang. Ang importante naman, masaya ang pagsasama namin.
Kahit pa medyo dumadalas na ang pag-uwi niya sa probinsya nila. Ang sarap talagang magluto ng mama mo. Pakisabi salamat dito ha, sobrang sarap talaga. Nagpa-practice na kasi si Mama. Balak niya magtayo ng karinderya sa lugar namin. Para naman daw kahit papano may ginagawa siya sa bahay. Gusto niya kasi na kahit hindi na siya nagtatrabaho, may sarili pa rin siyang pera. Di ba kaya nga hindi nyo na siya pinagtatrabaho para hindi mapagod? Nakakapagod kayang magluto araw-araw tapos kailangan madami pa. Nandun naman yung bunso namin tsaka yung dalawang pinsan ko. Sila yung magiging assistant. Si Mama, tamang turo lang. Tikim dito, utos doon, ganun lang. Sabagay. Pwede naman pala. Oo nga pala. Nakauwi na ba si Danny? Ay naku, hindi pa. Nasa ospital pa daw kasi si Mama. Walang magbabantay kaya dun muna siya. Nagpaalam muna nga siya sa trabaho niya kasi hindi talaga niya alam kung kailan naayos ang kalagayan ni Mama Di magdadalawang linggo na rin pala kayong hindi nagkikita. Oo, 2 linggo na. Pero ayos lang. Kailangan siya dun sa kanila Hindi naman ako makauwi dahil may trabaho ako dito. Sa bagay. Ay, oo nga pala. Alam mo na ba yung balita? Yung nangyari kay Roan at saka sa asawa niya? Ha? Anong nangyari? Hiwalay na sila ng asawa niya. Ha? Bakit? Hala? Ano pa? Di nahuli niyang may babae. At hindi lang yun. Dahil yung kabit, pamangkin pa ni Roan. Teka. Si Ali? Teka nga, di ba 18 pa lang yun? Ang bata pa nun para patulan ni Arnold ha? Mismo. Humihingi pa nga ng tawad itong si Arnold Kaso si Roan ang may ayaw na. Kaya ayun, sa bandang huli, naghiwalay na silang dalawa. Hala, kawawa naman si Roan. Kawawa talaga. Eto naman kasing si Roan Noon pa pala may kutob na tumitikim ng iba yung asawa niya. Aba, hindi pa umaksyon. Gusto aktual pang makita. Nahalata daw niya kasi noon na panay daw ang alis ni Arnold. Paalam dito, paalam doon. Minsan pa nga nagpapaalam na kailangan magstay in sa Bulacan dahil may construction na ginagawa. Yun pala, babae na pala ang inaasikaso. Uy, ayos ka lang? Bigla kang tumahimik Naku Lenny, wag mo sabihing may bahid ng pagiging babaero yang si Danny, ha? Ha? Hindi Naku, mabait yung asawa kong yun. Hindi niya ako lolokohin. Siguraduhin mo lang na Pangasinan talaga ang pinuntahan niya. Kausap ko siya kaninang umaga. Nandun talaga siya. Siya pa nga nagbabantay sa mama niya At saka, malaki ang tiwala ko sa asawa ko. Mahal ako nun. Ni tumingin sa ibang babae hindi niya magagawa. Sige, sabi mo O siya, halika na't bumalik na sa trabaho. Mauna ka na. Sasagutin ko lang yung tawag ni Danny. Sige. Hello? Mahal? Mahal. Naka-istorbo ba ako sa'yo? Hindi naman. Katatapos ko lang mag-lunch. Pero patapos na yung break ko Kumusta ka na dyan? Si Mama? Ito. Ayos na siya. Bukas pwede na namin iuwi. Okay lang din naman ako dito. Kaso mahal, baka sa susunod pa akong linggo makauwi. Ha? Bakit? Si Ate Sam kasi, hindi pa raw makakauwi. Si Isko naman, may trabaho araw-araw. Kaya walang ibang magbabantay kay Mama kundi ako lang. Paano naman yung trabaho mo? Ako na bahala doon. Emergency naman kasi to Sige. Basta, mag-iingat ka dyan ha? Ikaw din. Mag-iingat ka. Parati mong ilalak ang mga pinto at isasara ang mga bintana. Yung gasol, i-double check mo kung sarado talaga. Kapag may problema, tawagan mo ako agad ha? Parati ko namang bitbit ang cellphone ko. Ayos lang ako dito, mahal. Kaya ko ang sarili ko. Alam ko naman yun. Pero mas maganda na rin na magdoble ingat ka. Nag-iisa ka lang sa bahay ngayon. Basta kapag dumating na si Ate Sam, uuwi ako agad dyan. Okay? Sige. Wala namang problema. Mga idol, hindi ko ugali ang manghinala sa isang tao. Lalo na kapag mahal ko. Kaya kahit ilang linggo kaming malayo sa isa't isa ni Danny, hindi ako nag-isip na tulad siya ng ibang lalaki. Na malayo lang sa asawa, magloloko na agad. Pero dahil sa sobrang miss ko na ang asawa ko,
nagdesisyon ako mag-leave sa trabaho para umuwi sa probinsya nila. Bala ko rin kasing dalawin ang mother-in-law ko. Kaya pumunta ako na hindi ko sinasabi kay Danny. Ito po yung bayad. Salamat. Ay, nakarating din sa wakas. Nandito naman siguro siya ngayon. Uy, Lenny! Uy, Joel! Kumusta ka na? Uy, eto naman, ganito pa rin. Ikaw ba? Kamusta? Ayos lang. Ang tagal mong hindi nagawi dito ah. Parati kong tinatanong kay Danny kung kailan ka ulit dadalhin. Naging busy lang sa trabaho. Ngayon lang nabigyan ng mahaba-habang bakasyon eh. Oh, si Lina, kumusta na? Ayun, ayos naman. Punta ka mamaya sa bahay. Sasabihin ko siyang magluto ng merienda para sa'yo. Naku, salamat ha. Ay, teka, nakita mo bang nandito si Danny? Hindi kasi siya sumasagot sa mga tawag ko eh. Oo, nandyan siya. Kasama niya yung pinsan niyang si Claire. Sige, salamat. Oh, mamaya daan ka sa bahay. Oh, sige, oo naman. Danny? Danny? Danny! Bukas pala yung pinto. Nasaan na ba yun? Bigat na ng bag ko. Dito na nga lang muna. Danny! Oh, Lenny, anong ginagawa mo dito? Dadalawin ko kasi sana si Mama at ikaw. Anong ginagawa niyong dalawa sa kwarto? May pinaayos kasi siya sa kwarto niya. Oo. Nasira kasi yung pinto ng cabinet ko. Pinaayos ko kay Danny. Alam mo naman yan. Magaling magkumpuni ng kung ano-ano. Hi! Buti naman at naisipan mong umuwi dito. Ang tagal ka na namin hindi nakita. Busy lang kasi sa trabaho. Ay, nako. Dahil nandito ka na, siguradong hindi na malulungkot tong si Insan. Parati na lang matamlay. Paano? Namimiss ka na raw. O siya, maiwan ko na muna kayong dalawa. May lalaban pa ako dun sa likod. Anong ginagawa ni Claire dito? Diba nasa Maynila siya? Dito siya nagpalipat ng branch sa trabaho niya. Tamang-tama para may makasama si Mama sa bahay. Si Ate Sam kasi mukhang matatagalan pa rin. Ako, syempre, kailangan ko nang bumalik sa trabaho sa Monday. Halika nga rito. Na-miss talaga kita. Uy, na-miss mo rin ba ako? Na-miss mo rin ako, no? Hindi ka na nakapaghintay. Ako nang pinuntahan mo dito eh. Syempre, na-miss kita. Buti nga, pinayagan akong mag-leave ngayong araw eh. Kaya nakauwi ako ng mas maaga dito. Oh, ba't ganyan naman ang tingin mo sa akin? Wala. Masaya lang akong makita ka. Tsaka nakahinga din ako ng maluwag. Ha? Nakahinga ng maluwag? Bakit naman? Si Tenten kasi, kinuwento niya kasi sa akin na hiwalay na daw si Roan at Arnold dahil sa babae. Ayun, kinabahan ako na baka nang bababae ka dito. Mahal naman. Kilala mo naman ako, di ba? Hindi ko magagawa ang mga ganyang bagay. Saka alam mo naman kung bakit ako nandito, di ba? Dahil kay Mama. Sa pag-aalaga pa nga lang sa kanya, ubos ng oras ko. Paano naman ako mambababae? Alam ko naman yun. Kinabahan lang talaga ako. Ay nako, wala kang dapat ikakaba, okay? Ikaw lang ang mahal ko. Hindi ko sisirain ang ilang taon nating pagsasama para sa panandali ang saya lang. Hinding-hindi mangyayari yun. Mga idol, aminin ko, nang makita ko si Danny na okay siya, nakahinga ako ng maluwag. Nakakaaning pala kasi kapag may narinig kang nagloko. May isip mo tuloy na nagloloko na rin ang partner mo. Pero sa sitwasyon ko,
mas pinipili kong maniwala na hindi ako magagawang lokohin ng asawa ko. Mga idol, isang buong weekend namin inalagaan ng mama ni Danny. Para kami naging isang buong pamilya. Pero kahit ganon, napansin ko na parang parati na lang may malalim na iniisip ang asawa ko. At sa tuwing tatanungin ko siya, parating wala ang sinasagot niya sa akin. Mahal, nilagay ko na lahat ng damit mo dito sa bag ha. Pati yung mga labahan okay na, nilabahan ko na rin. Oh, bakit hindi mo sa akin sinabi? Sana tinulungan kita. Ang dami pa naman nun. Naku, may washing machine naman, okay lang. Tsaka, Pride detergent ang ginamit ko, kaya yung mga damit mo, di lang puti, kisla puti. Sige, salamat. Bukas pala, kumain na lang tayo sa labas bago umuwi. Sigurado kasing parehas na tayong pagod pagka-uwi eh. Sige. Okay ka lang ba? Oo naman. Bakit? Kanina ko pa kasi napapansin na parang ang lalim ng iniisip mo. Si mama ba? Nag-aalala ka ba sa kanya? Medyo. Nandyan naman sina Claire at Isko para bantayan siya, di ba? Oo, pero kinakabahan pa rin kasi ako eh. Hayaan mo na lang sila na alagaan si mama. May trabaho ka sa Maynila. Kapag hindi ka pa umuwi, baka wala ka ng trabahong babalikan. At saka, namimiss kaya kita dun. Alam ko naman yun. Kaya nga ang naisip ko, kahit isang beses sa isang buwan, umuwi tayo dito. Para mas makita ko yung kalagayan ni mama. Sige. Wala namang problema sa akin yan. May tumatawag sa akin. Sasagutin ko lang sa labas. Bakit lalabas ka pa? Dito mo nasagutin yan. Hindi. Sa labas na lang. Sino ba yung tumatawag sa'yo? Kaibigan. Saglit lang ako. Sige. Sinong kaibigan naman yun? Tatawag ng 10 oras ng gabi? Nasaan na ba yung lalaking yun? Paalis na kami. Gagabihin kami nito sa daan. Ay nako. Danny? Hindi ko na naman mahagilap yung lalaking yun. Huwag mo naman gawin sa akin to. Okay naman tayo, diba? Boses ni Claire yun ha. Parang nasa likod yata ng bahay ng gagaling. Bawal to, Claire. Alam mo naman sa umpisa pa lang, mali na tong ginagawa natin eh. Ayoko. Hindi ko kaya. Mahal na mahal kita, Danny. Itigil na natin to. Ano ka ba? Tama na. Gusto ko nang itama ang mga mali ko. At magagawa ko yun kapag pinakawala na kita. Kapag nilayuan na natin ang isa't isa. Hindi, Danny. Nasasabi mo lang yan dahil natatakot kang malaman ni Lenny. Nakukonsensya ka lang, pero ako naman yung mahal mo, diba? Mahal mo ako, diba? Hindi mo ako iiwan. Yun yung sinasabi mo sa akin. Claire, ano ba? Ano ba? Itigil mo na to. Ayoko na. Maling ginagawa natin. Malandi ka! Malandi kang hayop ka? Yung baho ko. Lenny, tama na. Tama na, bitawan mo siya, Lenny. Alam mo, kakalbuhin ko ang higad na to, ano? Ha? Lenny. Malandi ka? Mga agaw ng asawa ng iba? Ito ang dapat sa'yo, ha? Tama na. Lenny, ano ba? Tama na, tumigil ka na. Hayop ka? Hayop kayong dalawa? Ha? Lenny, magpapaliwanag ako. Magpapaliwanag? Anong klaseng pagpapaliwanag ibibigay mo, ha? Kitang-kita ko ang kalokohan yung dalawa. Magpinsan pa naman kayo pero nakakadiri kayong dalawa. Ha? Patawarin mo ko, Lenny. Naamin ko na nagkamali ako. Pero maniwala ka naman sa akin na sinubukan kong itama to. Nakipaghiwalay na ako kay Claire. Hindi mo sana gagawin yan kung noong una pa lang hindi ka na tumikim ng iba. Ikaw na babae ka. Ikaw, ang kapal din talaga ng mukha mo. Pumatol sa mismong pinsan mo pa. Mauubusan ka ba ng lalaki, ha?
Kating-kati ka na ba na pati sa pinsan mo, nagpapakamot ka, ha? Mahal ko si Danny. Mahal? Ha? Wala kang alam sa pagmamahal. Dahil kung meron, hindi mo to gagawin. Hindi ka mananakit ng kapwa mo babae. Lenny. Isa ka pa! Isa ka pa! Manloloko ka? Binigay ko sa'yo ang lahat. Minahal kita. Pinag-alayan kita ng oras at panahon. Kahit na sa nararamdaman kong may iba na sa mga kinikilos mo, pinili ko pa rin pagkatiwalaan ka. Kasi mahal kita. Pero pinatunayan mo lang sa akin na tama pala lahat ng napapansin ko. Sandali. Makinig ka sa akin, Lenny, kahit ngayon lang. Sige na, pakinggan mo ang paliwanag Hindi na! ko. Kahit anong sabihin mo, kahit anong paliwanag ang ibigay mo sa akin, hindi magbabago ang sitwasyon na to. Hindi na mawawala sa isip ko na niloko mo ko, na sinaktan mo ko, na pinagmukha mo akong tanga. Lenny, nakikiusap ako. Patawarin mo na ako. Magbabago ako para sa'yo. Sige na. Paano ko magtitiwala kung inubos mo na lahat ng pwede kong ibigay sa'yo? Alam nyo, mas maganda kung magsama na lang kayo. Yun ang gusto nyo, di ba? Sige! Papayagan ko na kayo. Sige na, magyakapan na kayo. Magpakasaya na kayo. Hindi, Lenny. Ikaw pinipili ko. Ikaw mahal ko. Kung talagang mahal mo ko, hindi mo to magagawa. Hindi ko na alam kung ano ang nangyari sa atin eh. Hindi ko alam kung saan ako nagkamali. Pero kung may problema nga, kung may nagawa akong mali, sana sinabi mo. Sana inayos natin. Hindi yung naghanap ka ng iba. Kaya yung sinabi mong mahal mo ko, pinakita mo sa akin ngayon na bakit hindi ka dapat paniwalaan. Mga idol, pagkatapos ng revelasyon na yon, mag-isa akong lumawas sa Maynila. Bigla namang sumunod sa akin si Danny at paulit-ulit na humingi ng tawad. Naisip ko na sige, dahil unang beses pa lang ito, bibigyan ko siya ng isa pang pagkakataon. Nagkabalikan kami noon, pero tuluyang nagbago ang pagsasama naming dalawa. Bakit ngayon ka lang umuwi? Di ba dati naman alas 10 pa lang nandito ka na? Naipit ako sa traffic. Nag-sale kasi yung malapit na mall dito. Kaya ayun. Tapos rush hour pa. Ah, talaga? Sa traffic ka ba talaga naipit o sa kandungan ng isang babae? Ay, alam mo, magpahinga na tayo. At bukas na lang tayo mag-usap, ha? Kasi mag-aaway lang tayong dalawa ngayon. Tara na, matulog na tayo. Patingin ng phone mo. Ha? Bakit pa? Sinabing akin na. Ibibigay mo ba sa akin o hihintayin mo kung kapkapan ka? Dali, ibigay mo na. Ay, oo na. Oh, ayan, masaya ka na. Kahit anong pagkalikot ang gawin mo, wala kang makikita dyan. Malay ko ba kung binura mo na lahat ng messages na nandito? Lenny, tama na. Alam ko na nagkaroon ako ng kasalanan sa'yo, pero isang beses lang yun. At wala na akong balak na gawin pa ulit yun. Ay, magpahinga na nga tayo. Sandali lang. Ano pa kasing titingnan mo dyan? Wala nga, di ba? Sinungaling ka? Hanggang ngayon, no? Nagsisinungaling ka pa rin? Ha? Ano na namang ginawa ko, ha? Hindi mo alam? Ah, sige. Tignan mo yung cellphone mo. Nagtatawagan pa rin kayo ni Claire. Ha? Magpapaliwanag ako. Wala lang to. Siyang unang tumawag sa akin, umiiyak siya. Maniwala ka sa akin. Wala nang namamagitan sa amin ni Claire. Nagsasabi ako ng totoo. Wala? Bakit hindi mo sa akin sinabi? Ano, magtatago ka na naman sa akin ng sekreto? Papaniwalain mo na naman ako sa mga sasabihin mo? Pagmumukain mo na naman akong tanga, ha? Hindi maniwala ka sa akin. Yun ang totoo. Bakit mo pa rin ba ako niloloko? Tinanggap kita ulit, di ba? Tinanggap kita ulit eh. Pinili kong magkabalikan tayo. Pero bakit ganito pa rin? Bakit sinasaktan mo pa rin ako? Magtiwala ka sa akin. Wala akong ginagawang mali sa'yo.
Yun ang huling usap namin ni Claire. Ikaw ang pinili ko, di ba? Kasi ikaw yung mahal ko. Gusto kong bumawi sa'yo. Sige, bukas na bukas din. Magpapalit ako ng SIM card. Gusto mo? Gusto mo ikaw nang humawak ng cellphone ko? Ayos lang. Hindi ako magrereklamo. Sa tingin mo ba ganun lang kadali yun? Madadaan mo ako sa pagpapalit ng number? Sa pagbigay sa akin ng cellphone mo? Hindi sa ganung paraang maayos to. Alam mo, sinira mo ko. Sinira mo na yung tiwala ko. Lenny naman. Lenny, mahal kita. Mahal na mahal kita, Lenny. Alam, gusto kong maniwala sa sinasabi mo, Danny. Pero hindi ko na kaya. Nasasaktan pa rin ako hanggang ngayon. Hindi ko na nga alam kung anong nangyayari sa akin eh. Alam mo, para na akong mababaliw. Kaya nga hayaan mo akong bumawi sa'yo. Tapos ano? Kapag maayos na ang lahat, uulitin mo na naman? Hindi mo ba naiintindihan ang nangyayari? Hindi na kita kayang pagkatiwalaan. Kaya kahit ano pang gawin mo dyan, hindi mo basta-basta maaalis na pinagdududaan kita. Tiwala ang sinira mo sa akin, Danny. Isang bagay na madaling ibigay, pero sobrang daling masira. Na-realize ko na hindi sapat ang pagmamahal para mabuo ang nasira na. Mahal ko si Danny, pero parang hindi ko na siya kayang pagkatiwalaan. Naghiwalay kami noon at umuwi siya sa kanila. Hanggang sa nabalitaan ko na lang na meron pala siyang sakit. Magandang hapon po, Pa. Pasok po kayo. Ako na po magbubuhat niyan. Ay, salamat, Iha. Bakit kayo lang po mag-isang lumuwas ng Maynila? Nasaan po si Kuya Ariel? Ayun, may ginagawa. Saka ayos lang naman. Kaya ko naman ng sarili ko. Hindi pa naman ako ganun katanda. Ayaw nga pala. May pasalubong ako sa'yo. Ipinadala sa akin ni Cynthia. Ito. Ibigay ko daw lahat yan sa'yo. Naku, salamat po, Pa. Nag-abala pa po kayo. Wala nga naman yun. Nga pala, kumusta ka naman dito? Okay lang naman po. Hindi ka ba natatakot? Mag-isa ka lang, tapos babae ka pa. Sana yan na lang po. Pero sa susunod na linggo, dito ka na po patitirahin yung dalawa kong kapatid. Natanggap kasi sila sa trabaho nila malapit dito eh. Sayang naman po kung mangungupahan pa sila. Sa bagay. Maganda na rin yun para hindi ka naman mag-isa dito. Ang totoo niyan, Lenny, isa ka sa mga dahilan kung bakit ako lumuwas dito. Alam mo naman ang kalagayan ngayon ni Danny, di ba? Opo. Sinabi sa akin Isko nung nakaraang linggo na may TB si Danny. Kamusta na po siya? Ayun. Tuloy ang pagpapagamot. Medyo nahihirapan na nga siya dahil nauubos na ang pera niya sa mga gamot. Alam mo naman na wala siyang trabaho ngayon. Siyempre, hindi rin siya makahanap ng bago dahil sa kalagayan niya. Alam ko na kakapalan na ng mukha tong gagawin ko. Pero naawa na rin ako sa asawa mong yun. Kaya anak, kung meron kang may tutulong kay Danny, kahit maliit na halaga lang, ayos na yun. Malaking kaginawahan na yun sa kanya. Pa, kahit naman po anong mangyari, asawa ko pa rin si Danny. Hindi niyo po kailangan mahiya sa akin. Araw-araw po ako nagtatabi ng pera kasi bala ko pong ipadala sa inyo para sa gamot niya. Ganun ba? Maraming salamat ha. Sana magkaayos na kayong mag-asawa. Alam ko na malaki ang naging kasalanan sa iyo ng anak ko. Pero Lenny, ayusin niyo pa rin yan. Alam ko naman na mahal mo pa rin ang asawa mo at mahal na mahal ka ni Danny. Kaya sana magkaayos na kayo. Madali pong magsabi na pinapatawad ko na siya, na pinagkakatiwalaan ko na siya. Pero, Pa, kapag nandun na po kasi ako, bumabalik pa rin sa akin yung ginawa niya eh. Naiintindihan ko yan.
panahon pa rin na makapagsasabi kung kailan ka na handang magpatawad ulit. Pero sana, Lenny, subukan mo lang. Kasi anak, mas malakas pa rin ang pagmamahal kaysa sa galit na nararamdaman mo. Alam ko na hindi rin magtatagal. Magkakaayos kayo. Naniniwala ako doon. Mas kailangan ka ngayon ni Danny. Kailangan niyang asawa niya sa tabi niya. Lahat ng taong nasa paligid namin umaasa na magkakaayos pa kami. Total naman daw, nagpakalayo-layo na si Claire. Wala nang magiging hadlang sa amin. Isama pa na may sakit daw si Danny at kailangan niya ako. Naguguluhan ako mga idol. Kahit ano pa man kasi ang mangyari, asawa pa rin niya ako. Ano ba ang dapat kong gawin? Ano ba ang tamang desisyon? Sana matulungan ninyo ako. Hanggang dito na lang. Lenny.